Isipin mo ito. Naglalakad ka sa buhay nang mahigpit ang iyong mga kamao. Hawak ang lahat ng bagay na parang nakasalalay dito ang iyong pag-iral. Ang iyong mga plano, ang iyong pera, ang iyong mga relasyon, ang iyong mga ideya tungkol sa kung sino ka dapat at kung ano ang dapat mong makamit. At kahit papaano, sa kabila ng lahat ng pagsisikap na ito, sa kabila ng mahigpit na paghawak, ay pumuputi ang iyong mga buko-buko. Nakakaramdam ka ng pagod, balisa. Hindi kailanman lubos na nasiyahan. Ito ang bagay, parang sinusubukan mong magdala ng tubig sa iyong mga kamay. Habang mas mahigpit mong pinipisil, mas mabilis itong nawawala. Ngunit dahan-dahang hawakan ang iyong mga kamay at biglang ang tubig ay nanatili roon malamig at nakakapresko kung saan mo ito kailangan. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Isa ito sa mga pinaka nakakapagpalayang tuklas na magagawa mo sa buhay na ito. Handa ka na ba? Narito na eh. Habang mas binibitawan mo, mas marami kang ibinibigay sa buhay. Hindi kulang. Higit pa. At hindi ko pinag-uusapan ang ilang mystical na pangako o espiritual na mahika dito. Pinag-uusapan ko ang isang praktikal na papansing katotohanan tungkol sa kung paano talaga gumagana ang buhay. Ngunit sandali. Bago mo isipin na sasabihin ko sa iyo na magbitiw ka sa trabaho mo at maging isang pasibong palaboy, linawin muna natin ang isang bagay. Dahil mayroong malaking hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagbitaw. Iniisip ng karamihan na ang pagbitaw ay nangangahulugan ng pagsuko, pagiging walang pakialam, irresponsable. Parang kung bibitaw ka, mawawalan ka ng gana, titigil sa pagmamalasakit sa mga tao at wala ka nang magagawa muli. Kalokohan iyan. Ang pagbitaw ay hindi tungkol sa pag-alis sa buhay, ito ay tungkol sa paglubog sa buhay. Malaki ang pagkakaiba ng paglangoy pataas sa agos, pagpapagod sa sarili laban sa agos, at pag-aaral na sumabay sa tubig. Hayaan itong dalhin ka pasulong habang naglalakbay ka kung saan mo gustong pumunta. Isipin mo sandali ang isang biolinista sa konsyerto. Kapag tumutugtog sila, ang kanilang mga daliri ba ay nakahawak sa pana ng may desperado at matindi na intensidad? Siyempre hindi. Ang kanilang kapit ay sapat na matatag upang kontrolin ang instrumento, ngunit sapat na relax upang hayaang dumaloy ang musika sa kanila. Kung masyadong mahigpit ang kanilang kapit, ang musika ay magiging parang pilit, mekanikal, walang buhay, masyadong maluwag at walang musika. Mayroong perpektong gitnang daan, ang magandang balanse sa pagitan ng paghawak at pagpapakawala. Ganito mismo ang kailangan nating paraan upang harapin ang buhay. Hindi sa mahigpit na pagkakahawak ng isang taong takot mawalan ng kontrol, kundi sa kumpiyansang pagpapahinga ng isang taong nakakaintindi ng isang bagay na malalim. Ang kontrol ay palaging isang ilusyon. Nabubuhay tayo sa ilalim ng napakalaking maling akala na tayo ang dapat na maging mga direktor ng ating sariling kosmikong pelikula. Na kung magpaplano lang tayo ng sapat, mag-aalala ng sapat, at kumukontrol ng mahigpit, magagawa nating maging eksakto ang lahat ayon sa ating mga kagustuhan. Ngunit ang buhay, may iba pang mga ideya ang buhay. Ang buhay ay parang malaki at makapangyarihang ilog na ito. At tayo ay parang mga dahon na lumulutang sa ibabaw nito. Ngayon, narito ang kawili-wiling bahagi. Maaari nating piliin kung paano tayo lumulutang. Maaari tayong mag-navigate. Maaari pa nating impluensyahan ang ating direksyon. Ngunit hindi natin mapipili kung saan patungo ang ilog mismo. Ang taong hindi natutong bumitaw ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa pakikipaglaban sa ilog na iyon. Nagsasagwan sila ng walang ingat. Sinusubukang umakyat sa agos, pinapapagod ang kanilang sarili sa isang labanan na hindi nila kailanman mapapanalunan. Ngunit ang taong natuto ng sining ng pagpapakawala ay nakakatuklas ng isang bagay na talagang kahanga-hanga. Natutuklasan nilang kaya nilang sumabay sa agos sa halip na sumalungat sa mga ito. Maaari nilang piliin kung aling sanga ng ilog ang susundin. Maaari silang sumama ng may kagandahan sa buhay,
Hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaban dito, kundi sa pamamagitan ng pagsayaw kasama nito. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento na nagpapaliwanag nito ng husto. May isang lalaking nagmamay-ari ng isang magandang hardin. Hindi ito basta-basta hardin. Ito ang kanyang pagmamalaki at kagalakan, ang kanyang obsesyon. Ginugugol niya ang bawat sandali ng kanyang paggising sa pag-aalaga nito, pag-aalala tungkol dito, sinusubukang kontrolin ang bawat aspeto ng paglaki nito. Tatayo siya sa kanyang mga halaman na parang isang drill sergeant, hinihiling na mas mabilis, mas tuwid, mas maganda ang kanilang paglaki. Kapag hindi maganda ang panahon, magagalit siya sa langit. Sa gabi, nakahiga siyang gising. Ang kanyang isip ay umiikot sa pagkabalisa tungkol sa mga peste, sakit, lahat ng libu-libong bagay na maaaring magkamali. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Ang kanyang hardin ay pangkaraniwan lamang. Ang mga halaman ay mukhang nababawasan, stressed, na parang nasasakal sa ilalim ng bigat ng kanyang atensyon. Kulang sila sa natural na sigla na nagpapabuhay sa isang hardin. Pagkatapos isang araw, pagkatapos ng mga taon ng nakakapagod na pakikibaka na ito, may isang bagay sa kanya na nasira. Hindi sa masamang paraan. Sumuko na lang siya. Hindi sa diwa ng pag-abandon na sa hardin, kundi sa pagsuko ng kanyang pangangailangang kontrolin ang bawat maliit na detalye. Nagtanim pa rin siya, nagdidilig pa rin, nagbunot pa rin ng mga damo. Ngunit, ginawa niya ito ng may kakaibang kalidad ng atensyon. Ginawa niya ang kanyang trabaho at pagkatapos ay umatras siya. Binigyan niya ang hardin ng pahintulot na maging sarili nito. Ang resulta ay walang iba kundi mahiwaga. Ang mga halaman ay nagsimulang umunlad sa mga paraang hindi pa niya nakita noon. Ang hardin ay bumuo ng sarili nitong personalidad, sarili nitong ritmo, sarili nitong natatanging kagandahan. Sa pamamagitan ng pagpapakawala sa kanyang pangangailangang kontrolin, binigyan niya ang hardin ng espasyong kailangan nito upang maging lahat ng maaari nitong maging. Ito mismo at ang ibig kong sabihin ay eksakto ang nangyayari sa ating buhay. Habang mas binibitawan natin ang ating paghawak sa kung paano dapat ang mga bagay-bagay, mas maraming espasyo ang nalilikha natin para maging kahanga-hanga ang mga bagay-bagay sa mga paraang hindi natin kailanman maisip. Ngunit dito, karamihan sa atin ay natigil. Takot tayong bumitaw dahil iniisip natin na nangangahulugan ito na mawawala sa atin ang lahat. Tunay tayong naniniwala na kung hindi tayo palaging mapagbantay, patuloy na nagsusumikap, patuloy na nag-aalala, lahat ay magkakawatak-watak. Ang ating buhay ay pabagsak. Wala tayong mararating. Ang takot na ito ay batay sa isang pangunahing hindi pagkakaunawaan tungkol sa realidad mismo. Handa ka na ba para dito? Hindi ka hiwalay sa sansinukob. Hindi ka ang maliit at nakahiwalay na nilalang na nahihirapang mabuhay sa isang magulong mundo. Ikaw ang mismong sansinukob na nagpapahayag ng sarili bilang ikaw sa partikular na oras at lugar na ito. Kapag tunay mo itong naunawaan, hindi lamang bilang isang konsepto, kundi sa kaibuturan ng iyong mga buto, ang takot na bumitaw ay nagsisimulang mawala na parang ambon sa umaga. Isipin ang iyong tibok ng puso. Kailangan mo bang tandaan na tumibok ang iyong puso? Nakahiga ka ba sa kama sa gabi na may kamalayang kinokontrol ang ritmo? Siyempre hindi. Ang iyong puso ay tumitibok ng perpekto, mahusay, nang walang anumang pagsisikap mula sa iyong malay na pag-iisip. At hindi ito dahil sa ikaw ay pabaya o irresponsable. Ito ay dahil ang iyong puso ay bahagi ng isang malawak na katalinuhan na alam nito kung ano ang ginagawa nito. Ang iyong buhay ay gumagana sa parehong paraan. Kapag bumitaw ka, hindi mo iniiwan ang kontrol sa kaguluhan. Hinahayaan mo ang mas malalim na karunungan ng pag-iral na gumana sa iyo. Narito ang isang bagay na maaaring magpagulat sa iyo. Ang mga bagay na pinakakinatatakutan mong mawala sa pamamagitan ng pagbitaw ay kadalasang ang mismong mga bagay na pumipigil sa iyo
na matanggap ang talagang gustong ibigay sa iyo ng buhay. Ang trabahong iyong kinakapitan dahil sa takot, kahit na nagpapahirap ito sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakawala sa iyong takot, sa kawalan ng seguridad, binubuksan mo ang iyong sarili sa gawaing tunay na magbibigay kasiyahan sa iyo. Iyong mga mahigpit na plano na iyong ginawa tungkol sa kung paano dapat mabuo ang iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng iyong pagkapit sa mga ito, hinahayaan mong sorpresahin ka ng buhay ng mga posibilidad na mas kahanga-hanga kaysa sa anumang bagay na maaari mong planuhin ng mag-isa. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ititigil mo ang paggawa ng mga plano. Hindi ito nangangahulugan na magiging pasibo ka tungkol sa iyong mga relasyon o sa iyong karera. Nangangahulugan ito na hawak mo ng magaan ang iyong mga plano tulad ng isang ibong nakapatong sa iyong palad. Sapat ang katatagan na pakiramdam nito ay ligtas. Sapat ang lambot na maaari itong lumipad palayo kapag oras na. Ang mga Tsino ay may magandang konseptong ito na tinatawag na Wu Wei, na kadalasang isinasalin bilang walang kahirap-hirap na aksyon. Hindi ito nangangahulugan ng walang ginagawa. Nangangahulugan ito ng pagkilos ng naaayon sa natural na daloy ng mga bagay-bagay. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpilit sa isang pintong natigil at paghahanap ng tamang paraan upang buksan ito. Ang pinto ay bubukas sa alinmang direksyon, ngunit ang isang paraan ay nakakapagod at ang isa ay elegante. Kapag pinakawalan mo at nagsimulang magtrabaho kasama ang buhay sa halip na laban dito, may nangyayaring hindi pangkaraniwang bagay. Nakakakita ka ng mga pagkakataong napalampas mo noong nakatuon ka ng husto sa iyong mga paunang natukoy na layunin. Naaakit ka ng mga tao at sitwasyon na naaayon sa iyong tunay na pagkatao, sa halip na ipaglaban ang mga bagay na hindi naman talaga tama para sa iyo. Ngunit, marahil ang pinakamahalaga, matutuklasan mo ang kapayapaan. Tunay na kapayapaan. Hindi ang pansamantalang ginhawa na nagmumula sa wakas ay nakukuha mo ang gusto mo, kundi ang malalim at di natitinag na kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na nasa eksaktong lugar ka na natatanggap mo ang eksaktong kailangan mong matanggap sa bawat sandali. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang buhay ay nagiging madali o hindi ka na kailanman mahaharap sa mga hamon. Nangangahulugan ito na mahaharap ka sa mga hamon mula sa isang ganap na kakaibang lugar. Sa halip na maging biktima ng mga pangyayari, ikaw ay nagiging isang mausisa na kalahok sa dakilang sayaw ng pag-iral. Ang mga problema ay nagiging mga palaisipan na lutasin sa halip na mga sakuna na iiwasan. Ang mga kahirapan ay nagiging mga pagkakataon para sa paglago sa halip na ebidensya na ang buhay ay laban sa iyo. Narito ang isang bagay na maaring parang kabalintunaan. Habang mas binibitawan mo, mas marami kang matatanggap. Ngunit ang iyong natatanggap ay kadalasang naiiba sa iyong inaakala na gusto mo, at iyan ang kagandahan nito. Mas alam ng buhay kaysa sa iyo kung ano ang talagang magpapasaya sa iyo. Iniisip ng iyong isip na alam nito kung ano ang kailangan mo. Meron itong maliit na listahan. Mas maraming pera, mas magandang trabaho, ang perpektong relasyon, pagkilala, seguridad, at gumugugol ito ng napakalaking enerhiya sa pagsisikap na makamit ang mga bagay na ito. Ngunit ang buhay, sa walang hanggang karunungan nito, ay alam na ang talagang kailangan mo ay ang maging isang uri ng tao na lubos na makakatanggap at makakapahalagahan ng anumang darating. Kapag bumitaw ka, ititigil mo ang pagiging masyadong nakatuon sa pagkuha ng higit pa at magsisimula kang mapansin kung ano ang mayroon ka na. At ang mayroon ka na ay pambihira. Mayroon kang kamalayan, ang kakayahang maranasan ang anumang bagay. Mayroon ka ng sandaling ito kasama ang lahat ng natatanging lasa at posibilidad nito. Mayroon kang hininga na gumagalaw sa iyong katawan, na nagpapanatili sa iyo, na buhay ng walang anumang pagsisikap mula sa iyo. Mayroon kang mga pandaman na nakakakita ng kagandahan,
Isang isip na nakakaintindi at nakakalikha. Isang puso na maaaring magmahal. Kapag talagang nakikita mo ito, kapag nararamdaman mo ang kasaganaan na narito na, ang iyong relasyon sa pagnanais na magbago ng lubusan, titigil ka sa desperadong pag-asam para sa higit pa at magsisimulang lubos na pahalagahan kung ano ang mayroon. At kapag ginawa mo ito, may mahiwagang nangyayari. Mas marami ang darating sa iyo. Ngunit ito ay dumarating bilang isang regalo sa halip na isang bagay na pinaghirapan mong makuha. Isipin ang mga taong pinakagusto mong makasama. Sila ba ang mga patuloy na nangangailangan ng pagpapatunay, palaging kumukuha ng iyong atensyon o pagsang-ayon? O sila ba yung mga komportable sa kanilang sarili, na tila walang kailangan mula sa iyo, na malayang nagbibigay ng kanilang atensyon at enerhiya? Malinaw na, ito ang pangalawang uri. Ang mga taong ito ay may magnet dahil natutunan nila ang sikreto. Pagtanggap sa pamamagitan ng pagbibigay. Pagtanggap sa pamamagitan ng pagpapakawala. Kapag tumigil ka na sa labis na pangangailangan, kapag pinakawalan mo ang iyong pagkapit sa mga resulta, nagiging ganito ka. Nagiging isang taong kinagigiliwan ng buhay na bigyan. Dahil hindi ka nagmumula sa kakulangan at pangangailangan. Nagmumula ka sa kapunuan at tiwala. Narito ang isa pang paraan upang mailarawan ito. Isipin na nasa isang kahangahangang piging ka. Ngunit masyado kang nakatuon sa pag-iimbak ng mga tinapay, paglalagay ng mga ito sa iyong mga bulsa, pagtatago ng mga ito sa iyong bag, na hindi mo napapansin ang napakasarap na pagkain na inihahain sa paligid mo. Aalis ka sa piging na gutom at hindi kontento. Hawak ang iyong mga lumang tinapay na lubos na hindi naranasan ang tunay na piging. Ito ang ginagawa ng karamihan sa atin sa buhay. Masyado tayong nakatuon sa pagkuha at pagprotekta sa ilang bagay na sa tingin natin ay kailangan natin, kaya't hindi natin napapansin ang hindi kapanipaniwalang kasaganaan na iniaalok sa atin sa bawat sandali. Ang sining ng pagpapakawala ay ang pagkatotoong magtiwala na ang piging ay totoo na may sapat para sa lahat, na hindi mo na kailangang mag-ipon ng kahit ano dahil mas marami ang laging iniaalok. Kaya paano mo talaga ito isasagawa? Paano ka matututong magpakawala kapag ang bawat likas na ugali ay sumisigaw sa iyo na kumapit ng mas mahigpit? Magsimula sa maliit. Sa susunod na ma-stuck ka sa traffic, sa halip na magalit sa pagkaantala, magsanay na magpakawala. Hindi mo makontrol ang trapiko, ngunit maaari mong kontrolin ang iyong tugon dito. Huminga. Makinig ng musika. Gamitin ang oras upang ipahinga ang iyong isip. Pansinin kung gaano kasaya ang karanasan kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa kung ano ang umiiral. Sa susunod na may pumupuna sa iyo, sa halip na agad na ipagtanggol ang iyong sarili, huminto sandali. Hayaang umiral ang kritisismo ng hindi kinakailangang ayusin ito o labanan ito kaagad. Maaari mong matuklasan na may kapakipakinabang dito, o maaari mong mapagtanto na mas marami itong sinasabi tungkol sa kanila kaysa sa iyo. Alin man dito, hindi mo kailangang hayaang guluhin ito ang iyong kapayapaan. Sa susunod na hindi gumana ang isang plano, sa halip na tingnan ito bilang isang pagkabigo, tingnan ito bilang buhay na nag-aalok sa iyo ng ibang landas. Marahil ito ay isang mas mahusay na landas. Marahil ay nagtuturo ito sa iyo ng isang bagay na kailangan mong matutunan. Marahil ay pinoprotektahan ka nito mula sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Magsanay na panatilihing magaan ang iyong mga opinyon. Hindi mo kailangang talikuran ang iyong mga paniniwala, ngunit maaari mong ihinto ang pagiging masyadong nakadikit sa pagiging tama. Kapag ang isang tao ay hindi sumasang-ayon sa iyo, maging mausisa sa halip na magtanggol. Paano kung mayroon silang isang piraso ng katotohanan na hindi mo pa napag-iisipan? Habang mas ginagawa mo ang maliliit na gawaing ito ng pagpapakawala, mas madali mong bitawan ang iyong pagkakahawak sa mas malalaking bagay. Nagsisimula kang magkaroon ng tinatawag kong
nakaka-relax na kumpiyansa. Ginagawa mo ang iyong makakaya, ginagawa mo ang iyong mga plano, kikilos ka, at pagkatapos ay inilalabas mo ang resulta sa mas malawak na karunungan ng buhay. Hindi ka nito ginagawang pasibo o hindi epektibo. Kabaligtaran pa nga, kapag hindi ka nagsasayang ng enerhiya sa pag-aalala at pagkontrol, mas marami kang magagamit para sa aktwal na pagkamalikhain at produktibidad. Kapag hindi ka naka-attach sa isang partikular na resulta, makakakita ka ng maraming posibilidad. Kapag hindi mo palaging ipinagtatanggol ang iyong sarili, maririnig mo talaga ang sinusubukang sabihin sa iyo ng buhay. Narito ang isang magandang bagay na nangyayari kapag tunay mong natututong bumitaw. Natutuklasan mo na hindi mo talaga kontrolado ang sitwasyon. Ang pakiramdam ng kontrol na pinaghirapan mong mapanatili ay palaging isang ilusyon. Ang sansinukob ay inaalagaan ka na noon pa man. Ang iyong puso ay tumitibok. Ang iyong mga baga ay humihinga. Ang iyong katawan ay gumagaling. Lahat ng walang anumang malay na pagsisikap mula sa iyo. Kapag nakita mo ito, kapag naunawaan mo na sinusuportahan ka ng isang katalinuhan na higit na mas malaki kaysa sa iyong nag-aalalang isip, ang pagbitaw ay titigil sa pakiramdam na gusto mong mahulog at magsisimulang pakiramdam na gusto mong lumipad. At narito ang pangwakas na magandang ironiya. Habang mas lalo kang bumibitaw, mas lalo mong natutuklasan na nasa iyo na ang lahat ng iyong hinahanap. Hindi dahil mas marami kang nakuhang bagay, kundi dahil naalala mo kung paano makita ang kasaganaan na laging narito. Ang pag-ibig na iyong hinahanap ay nasa iyong kakayahang magmahal. Ang seguridad na iyong hinahabol ay nasa iyong kakayahang harapin ang anumang may kasamang presensya at biyaya. Ang kaligayahang iyong hinahangad ay nasa iyong kahandaang pahalagahan ang sandaling ito ng eksakto kung ano ito. Kaya, inaanyayahan kita na magsimula ngayon. Pumili ng isang maliit na bagay na iyong mahigpit na hinawakan. Isang pag-aalala, isang plano, isang inaasahan, isang pangangailangang maging tama. At dahan-dahan, tulad ng pagbukas ng iyong kamay upang pakawalan ang isang ibon, bitawan ito. Huwag itong gawin ng may drama o pagsisikap. Gawin ito ng may tahimik na kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na anuman ang nakatakdang dumating ay darating. At anuman ang nakatakdang umalis ay aalis. Pagkatapos ay panoorin kung ano ang mangyayari kapag nilikha mo ang espasyong iyon. Panoorin kung paano sumusugod ang buhay upang punan ito, kadalasan ng isang bagay na mas maganda kaysa sa anumang bagay na maaari mong planuhin. Ito ang dakilang sikreto na ibinulong ng mga pantas sa paglipas ng mga panahon. Hindi mo kailangang magsikap para sa pag-ibig o lumaban para sa seguridad o maghangad ng kaligayahan. Ang mga bagay na ito ay iyong karapatan bilang isang anak. Kusang dumarating ang mga ito sa iyo kapag itinigil mo na ang pagharang sa mga ito gamit ang iyong takot at kontrol. Habang mas bumibitaw ka, mas maraming ibinibigay sa iyo ang buhay. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang natural na resulta ng pag-alis ng mga balakid sa kung ano ang palaging sinusubukang dumaloy sa iyo. Bumitaw ka at tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay at kahangahangang buhay. Ang tubig ay naghihintay upang suportahan ka. Ang kailangan mo lang gawin ay itigil ang pakikipaglaban dito at matutong lumutang